Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Enero taong 2020 sa East. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin! Sakay po ako ngayon ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito po sa Quezon City. Eksaktong address, number 32, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Amigo Sherwin, may medical mission dito sa isa pa nating Charity Center. Uulitin ko, MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa Quezon City. Yes, good morning, Annie. So, bukod yan doon sa regular nating pinupuntahan pagka-araw ng Biyernes, Annie, di ba, no? Sa Marikina Charity, That's correct. MCGI Marikina Charity Center. Opo, kumusta isa pang naman? charity center ito para doon sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ayan, at sige. At makakasama rin natin ngayong umaga, Ani, ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning sa iyo, Marie. At syempre, amigo Sherwin, maraming salamat. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kasong administratibo ang maaaring kaharapin ng mga politiko na pupunta pa rin sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Pangunahin na mga financial assistance na nagmumula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Interior and Local Government o DILG Secretary Jan Vic Rimulya, mahigpit nilang ipatutupad ang anti-EPAL provisions ng 2026 General Appropriations Act. Kaya posibleng mauwi pa sa pagsasampa ng kasong kriminal ay maaaring maging hakbang ng pamahalaan laban sa mga halal na opisyal na matitigas ang ulo at patuloy na nagpapakita sa mga financial aid distributions. Nananawagan naman si DILG Secretary Rimulya sa publiko na agad ipagbigay alam sa ahensya ang mga EPAL na politiko at agad-anya nila itong iimbestigahan. Meron kami mga administrative cases na pwede i-file sa kanila. Anything from suspension to preventive suspension. Kung recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang Social Budget Watch Philippines na mapapagana na ang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditure. Ito ay upang mabantayan ang implementasyon, partikular na ang paggastos ng national budget kasunod ng pagsasabatas ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Alce Kitalig, Senior Budget Specialist ng naturang Budget Watchdog, hiling nila na imbitahan din sila sa mga pagpupulong na isasagawa ng komite. Ito ay sa gitna ng mga issue ng katiwalian sa paggastos ng pondo ng bayan. Meron na kasi nakalagay sa provision. So, General Appropriations Act na dapat sana nag-convene ang House at saka Senate dun sa Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. So, to lang, yan, every year meron na yan. Matagal na meron ganyan. Pero hindi na kasi nila gino-convene o ina-activate. Hataw Balita ngayon. Diretsahang pinabulaanan ng abogado ni dating Department of Public Works and Highways sa DPWH District Engineer Henry Alcantara ang lumabas na isyong binabawi o nire-recant nito ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control projects. Ayon kay Attorney Emil Carlo Joven, ang mga kumakalat na claim ng pagbawi ng testimonya ang kanyang
sa kanyang kliyente sa pagdinig sa Senado ay mali at misleading. Ang kopya ng pinanumpaang testimonya ni Alcantara ay sinumite nito sa Department of Justice o DOJ para sa kanyang aplikasyon na maging state witness. Dagdag pa ni Attorney Hoven, pumasok sa kasunduan si Alcantara sa DOJ bilang paunang requirement upang siya ay matanggap sa Witness Protection Program. Makikipagtulungan niya ang kanyang kliyente sa DOJ bilang pagtupad sa kanyang obligasyon. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng Malacanang na tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa gitna ng usap-usapan na bubuwagin na ang komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang anumang kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa magiging kapalaran ng ICI. Ayon naman kay retired General Rodolfo Azurin Jr., Special Advisor ng independent body, susulat sila sa Office of the President para klaruhin at humingi ng guidance sa estado ng ICI. Dagdag pa ni Azurin, hinihintay pa nila kung may papalit ba ang Malacanang sa nagbitiw sa pwesto na dalawang commissioner ng ICI. Lalo na anya at magdadalawang buwan na rin anyang iisa lang ang commissioner ng independent body. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. We are awaiting for any reappointment ng new commissioner. Siyempre, we just have to wait kung ano yung magiging fate ng ICI. So, we just continue to do our thing. Kung ano yung mga respective role namin, gawin lang namin yung trabaho namin. So that pagdating ng bagong commissioners, kung may darating, at least naka-ready na for filing yung mga referral na. Hataw Balita Ngayon. Inaasang haharap ngayong araw sa Sandigan Bayan 6th Division ang mga abogado mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa panig ng prosekusyon. Para ito sa pagdinig sa petition for bail ng siyam na akusadong mga opisyal ng DPWH Region 4B na kinasuhan ng malversation kaugnay ng 289.5 million pesos na maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa Special Advisor ng ICI na si retired General Rodolfo Azurin Jr., handa ang kanilang mga abogado na tumestigo sa bail hearing. Very prepared naman siguro yung kung sino man yung mag-witness sa amin, no? Kasi sila naman yung nag-prepare ng case. For as long as you are part of the investigation, you have personal knowledge, dapat naman na you should be part of the witness or you should form part of the person to testify against the suspect siguro. Hataw Balita Ngayon. Mamadaliin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na matapos ang natenggang 4 na ospital sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 4 ang itinuturing na critical legacy hospital projects ng administrasyon na kailangang matapos agad. Kabilang dito ang Philippine General Hospital o PGH, National Kidney and Transplant Institute o NKTI, Philippine Cancer Center o PCC at Philippine Children's Medical Center o PCMC. Ang Philippine Cancer Center na 20-story building sa katapusan ng 2027 plano ng ahensya na maging fully operational na. Ang sinabi ni Pangulo, kailangan yung mga nakabitin, nakatenggang proyekto, tapusin na. So yun ang gagawin natin. Yung ipapriority natin yung mga ongoing para matapos, para magamit na, at matapos mabinipisyohan na ng mga kababayan natin. Pero ang kailangan doon, talagang pupondohan na natin ang tama. At hindi na tayo magtitingi-tingi. Hataw Balita Ngayon. Mistulang mga hold-upper kung ituring ng Department of the Interior and Local Government ang mga tiwaning opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection na kumikita umano sa mga proyekto ng ahensya. Batay sa inisyal na investigasyon ng DILG, lumalabas na tumatanggap ng hindi bababa sa 15 billion pesos na kickback ang mga ito mula sa mga
binibiling fire truck. Ayon kay Secretary Jan Vic Remulla, nasa 20 opisyal at tauhan ng BFP dito pa lamang sa Metro Manila ang unang sasampa ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng issue. Pagtitiyak ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, hindi nila kukonsintihin ang mga maling gawain ng kanilang mga kabaro. Wala silang sasantuhin sa gagawing investigasyon. Katunayan, 2 ang naalis sa pwesto kaugnay ng issue. Ang nangyayari dyan, kung di nila bigyan ng certificate of fire compliance, hindi sila makakuha ng occupancy permit. So, sabi nila niyan ba, kasi paspasan yan nagbenta ng mga condo, hindi makakalipat na mayari, hindi na naman bigay yung certificate of condominium title kung wala yung fire safety inspection permit ng BFP. Ito ay under the table, ito ay walang bidding, ito ay bawal sa mga fire inspectors na makipag-deal. Pero ang lumalabas na ang supplier at ang inspector ay magkamag-anak. May ongoing na rin na ginagawa ang aming investigation team sa pangunguna po ng aming internal affairs services at saka ng Directorate for Intelligence and Investigation. At we are committed din sa due process. At we are maintaining a zero tolerance policy for any misconduct and any corrupt practices sa aming hanay. Hataw Balita ngayon. Samantala, inihayag ng Land Transportation Office na mahigpit nilang ipatutupad ang mga hakbang kontra fixers. Ayon sa LTO, bukod sa hindi dumaan sa pag-aaral patungkol sa batas trapiko, isa pa sa panganib na may dudulot ng fixer sa isang aplikante ay ang mascam. Dati ay napakadaling kumuha ng driver's license kung kaya't ang ilan na hindi dumaan sa theoretical at practical examination ay limitado ang alam pagdating sa umiiral na batas trapiko. Samantala, para naman masigurado na may sapat na kaalaman at kapasidad sa pagmamaneho sa kalsada ang isang driver, kabilang sa mahigpit na tututukan ng LTO ang pagkuha ng theoretical at physical exams. What is a perfect example? Hinihingan sila ng 3,500 for the exchange of seminar. Hindi na daw a-attend, hindi na daw mag-exam. And pagpasok nila sa office namin, we reiterate several times, ang dami pa pong nakapaskill na huwag makipag-connive outside. And then, doon umaamin sa amin, umaamin yung mga driver, sir, nagbigay ako ng ganito kay ganyan. So, technically, wala kaming alam kung sino yung tao na yun. No? And then, nung sasabihin namin hanapin mo kasi libre lang ito, hindi na nila mahanap. Hataw Balita ngayon. Muling nakaranas ng harassment mula sa mga barko ng China ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal. Ginit-git at hinarangan ng isang People's Liberation Army Navy vessel at isang barko ng Chinese Coast Guard ang isang bangkang pangisda ng mga Pilipino. Nangyari ng tanghali, araw ng Lunes, 16 nautical miles ang layo mula sa timog silangan ng Baho de Masinloc. Lumapit sila ng hanggang 13 meters, nagsagawa ng dangerous maneuver. Hinarangan ng barko at ginamitan ng sirena. Nagkataon na sinalubong kami nung 621 na warship nila. Inikutan kami tapos inescortan lang ho kami na tinataboy kami palayo. Ako naman ho talaga ilang mo hindi man akong tatakot. Diretso lang, basta tuloy-tuloy lang. Maya-maya, galing ho ng west ng Scarborough, maharuro to yung binigay ko sa inyo numero, nakalimutan ko na yung plan 621? Oo. Maya-maya yun, ikutan kami, nagalit. Talaga tinataboy kami, dinidikdik palayo. Diretso pa rin ho ako hanggang sa nag-pass out na ho ako dahil ayaw talaga kami padaanin. We conducted medical examination sa ating mga mangingisdang Pilipino. We also provided them food when they boarded the Coast Guard vessel, and we also gave them fuel for them to sustain their fishing expedition. As we speak right now, accordingly, the Filipino fishing boat that was harassed yesterday is still conducting fishing expedition in the vicinity of Baho de Masinloc. Mas malaking oportunidad sa mga Pilipino ang aasahan sa pagkakalagda ng kauna-unahang
Pilipinas, kauna-unahang kasunduan ng Pilipinas sa United Arab Emirates kahapon January 13. Kasama si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed at Al Nahyan, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Si Trade Secretary Maria Cristina Roque ang siyang kinatawan ng Pilipinas sa signing ng kasunduan na pinakauna sa lahat ng mga bansa sa gitnang silangan. Ilan sa mga probisyon ng kasunduan ay ang pababain ang taripa, mas malawak na access ng Pilipinas sa goods at services, mas maraming investments at magbigay ng bagong oportunidad sa mga Filipino professionals at service providers dito sa UAE. Ang bansang UAE ang ika-18 sa mga trading partners ng Pilipinas at siyang may hawak ng 39% ng Philippine exports sa kabuuan ng Middle East. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magandang reputasyon ng mga overseas Filipino workers sa United Arab Emirates. Ito anyang dahilan kung kaya't naisakatuparan ng pagkakaroon ng isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at UAE na kauna-unahan sa buong Middle East. Itong mahataw na balita ni Bradley Robusa. Ipinagmalaki ng pamahalaan ng United Arab Emirates ang magandang serbisyo at malaking kontribusyon ng mga Pilipino sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Abu Dhabi kagabi. Ayon sa Pangulo, ito ang dahilan kung bakit naisakatuparan ang pagkakaroon ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, ang kauna-unahang kasunduang pangkalakalan ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan. Ang kanilang sinasabi, kung hindi sa mga Pilipino na tumulong sa amin dito sa UAE, ay hindi po naging mayaman ang UAE kagaya ng ganito. Kaya bilang pasasalamat, bilang pagtatanaw ng utang na loob ng UAE sa mga Pilipino, sa inyo, ay sinabi nila, ba't di tayo magkaroon ng agreement? Ito nga naging CEPA. At dahil dyan, marami po tayong pag-uugnay sa UAE, sa trade, sa exchanges, sa people-to-people na pagkikilala. Yan po ay naging bunga nga ng inyong napakagandang trabaho dito. Bukod sa CEPA, lumagda rin ang Pilipinas ng isang Memorandum of Agreement on Defense Cooperation upang palakasin ang ugnayan ng pangsiguridad na aniya ay mahalagang sangkap para sa ikauunlad ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng mga kasunduang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at UAE dahil ito ang simula ng mas malaking oportunidad para sa mga Pilipino at sa buong ekonomiya ng bansa na makapasok sa trade market ng Middle East. Samantala, ipinaliwanag ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office ang magandang benepisyo ng bagong trade agreement sa mga Pilipino. Ang pinaka-implikasyonan para sa ating mga kababayan, yung taripa ng mga ini-export natin dito. Karamihan dyan magiging zero tariff na, no? So yung mga ini-import naman natin from the UAE, bababa rin natin yung taripa. Now, ang isang importanteng bagay dapat natin tandaan sa CEPA, trade agreement in goods and services. So even yung mga kababayan natin sa Pilipinas na lalong lalawak yung oportunidad nilang magtrabaho dito. Sa kanyang talumpati, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na tutulungan ng pamahalaan ang mga Pilipinong manggagawa sa kanilang skills development upang lalong makasabay sa makabagong teknolohiya at maging laging handa sa darating na mga bagong oportunidad. So to sustain this momentum, let us prioritize lifelong learning and skills development. Yan po ang susi ngayon. Dahil marami pong dumarating na mga bagong teknolohiya, ay hindi po kailangan tayo matuto. Kailangan patuloy ang pag-aaral natin para lahat ng kahit na anong bagong dumadating na bagong trabaho ay tayo ay handa.
Ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayan, lalo na ang malawak na benepisyong naghihintay sa mga Pilipino oras na masimulan ang mga programa sa ilalim ng bagong kasunduan. When we say there's a free trade, not really free trade, but the economic partnership, talagang everything will be documented, everything will be put in place, may framework, madali para sa atin, everybody will be protected. A lot of Filipinos here are already shifting to entrepreneurship, no? Marami na rin nagnenegosyo dito. And we have seen this free trade agreement between the UAE and Philippines as an opportunity, no? The President also mentioned about trainings, about skills development, and exchange ng people movement, no? Magandang opportunity yun kasi it will bring the Philippine products, skills, and talent to the global stage, no? Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Nagbukas ng isang criminal investigation ang federal prosecutors laban kay Federal Reserve Chair Jerome Powell. Ito'y hinggil sa umunoy naging pahayag ng opisyal sa Senate Committee tungkol sa renovation sa Federal Reserve Building. Naniniwala naman si Powell na may kaugnayan ito sa pagtanggi niya sa kahilingan ng Trump administration na ibaba ang interest rates. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Nagpadala na ng subpoena ang Department of Justice sa Estados Unidos kay Federal Reserve Chair Jerome Powell. Kasabay ng babala na kakasuhan siya ng kasong kriminal ayon kay Federal Reserve Chair Jerome Powell. Dahil dito, nababahala si Powell na maaaring malagay sa panganib ang independence ng US Central Bank, lalo na kung titindi ang political pressure mula sa Trump administration. Itinanggi naman ni Trump na may alam siya sa investigasyon at muling binatikos niya si Powell sa isang panayam na sinabing hindi ito mahusay sa pagpapatakbo ng Fed o sa mga proyekto ng gusali. Inilarawan naman ni dating Fed Chair Janet Yellen ang investigasyon bilang extremely chilling. Naniniwala siya na politikal ang tunay na motibo ng investigasyon upang mapaalis si Powell sa pwesto. Ang investigasyon ay nakasentro sa renovation ng dalawang Fed buildings na may kasamang asbestos at lead removal na aabot umano sa $3.1 billion ayon kay Trump, mas mataas kaysa tansya ng Fed. Samantala, nagbabala ang mga Republican at Democrat lawmakers na maaaring maantala ang paghirang sa kapalit ni Powell, habang sinabi ng ilan na ang kredibilidad ng DOJ at ang kalayaan ng Fed ang nakataya. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Mula sa malalaking lungsod sa Estados Unidos, umabot na sa mga maliliit na bayan ng bansa ang kilos protesta laban sa Immigration and Customs Enforcement. Ito'y bunsod ng pagkamatay ng isang mamamayan sa Minnesota sa kasagsagan ng operasyon ng mga immigration officer. Itong humahataw na balita ni Kath Carriedo. Sumiklab ang anti-ICE protest sa Estados Unidos matapos mamatay ang 37 anyos na si Renee Good sa Minneapolis sa kamay ng isang immigration agent nitong nakaraang January 7. Sabado at Linggo nang magkaroon ng malalaking kilos protesta sa malalaking lungsod katulad ng Black Mountain sa North Carolina, Fort Bragg ng California, Minneapolis, Minnesota at Portland. Lalo pang umikting ang galit ng mga mamamayan ng bansa nang magkaroon pa ng dalawang insidente ng pamamaril ng mga border patrol sa Portland, isang araw matapos barilin si Renee Good. Bukod sa malalaking syudad sa bansa, nagkaroon na rin ng mga kilos protesta sa mga maliliit na bayan ng bansa. Ilan dito ay sa Bloomsburg, Pennsylvania, na nagwagayway ng mga placard na Justice for Good. Samantalang sa Vineyard Haven, Massachusetts, ay nakadisplay ang larawan ni Good at may dalang placard na Abolish ICE. 100 individual naman ang nagsama sa Newman, Georgia,
at maging sa Belton, Texas upang ipakita ang kanilang suporta. Inaasahang marami pang kilos protesta ang posibleng gawin sa iba pang lungsod at bayan sa bansa sa mga susunod na linggo. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Dalawang Liberal Party member of Parliament ng Canada ang maagang nagtapos ng kanilang official trip sa Taiwan bago ang nakatakdang pagbisita ni punong ministro Mark Carney sa China. Ito ang unang pagbisita sa Beijing ng isang Prime Minister ng Canada mula noong 2017. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hello, Oraline. Kumusta kayo dyan? Bakit ba umalis ang ilang Canadian delegates sa Taiwan? Good afternoon, Marie. Ayon sa dalawang Liberal members of Parliament, ang desisyon ay batay sa payo ng pamahalaan upang maiwasan ang kalituhan sa patakarang panglabas ng Canada habang isinasagawa ang mga pulong ni Carney sa Beijing. Binigyang diin ng mga mambabatas na hindi nagbago ang posisyon ng Canada tungkol sa Taiwan. Sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na patuloy nitong tinatanggap ang mga bisitang Canadian at layong palalimin ang kooperasyon sa Canada. Samantala, nakatakdang umalis si Canadian Prime Minister Mark Carney patungong China ngayong araw. Layunin nitong palalimin ang ugnayan ng Canada at China sa kalakalan, enerhiya, agrikultura at paandaigdigang seguridad. Sa gitna ito ng panahong humaharap ang Canada sa hindi tiyak na ugnayan sa Estados Unidos dahil sa trade war at annexation threats mula kay US President Donald Trump. Ito ang unang pagbisita sa Beijing ng isang Canadian Prime Minister mula noong 2017 at maaaring magmarka ng isang mahalagang pagbabago sa ugnayan ng dalawang bansa. Balik sa'yo, Marie. Yes, Oraline, medyo nakakita tayo ng promising results dito naman na sa pagbisita ng inyong Prime Minister dyan sa Canada. Pero gaano ba kahalaga ang trade partnership na ito sa China at sa Canada? Oo, Marie, mahalaga talaga yung trade partnership ng China sa Canada, no? Dahil ito ang pangalawang pinakamalaking trading partner ng bansa. At noong 2024 nga, specifically umabot sa $118 billion ang naging bilateral merchandise trade ng Canada sa China. Kaya importante talaga yung trade partnership ng dalawang bansa. Marie? Alright, Oraline, good luck sa inyo dyan sa Canada at sana maging fair sa lahat ng mga kaugnay dito sa trade na ito, no? At salamat naman, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Dalawang panibagong snowstorm naman ang inaasahang mananalasa sa malalaking lungsod ng Northeast Corridor. Isa dito ay pinangangambahang magiging disruptive o maaaring makakaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Posibleng dumating sa huling bahagi ng linggo ang isang disruptive snowstorm sa mga malalaking lungsod ng Northeast Corridor depende sa track ng dalawang coastal storms. Patuloy na nagbabago ang forecast ng bagyo ayon sa National Weather Service kaya hindi tiyak ang mga forecasters sa mga detalye katulad ng dami ng snow na babagsak, oras at kung anong mga lungsod ang maaapektuhan. Inaasahan na makakakita ng snow sa mga lugar katulad ng Lower Great Lakes, Central Appalachians at Interior Northeast mula sa huling bahagi ng Miyerkules at magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. Sa Huwebes ay papasok ang jet stream sa silangang bahagi ng US at maaari nitong matukoy kung saan mabubuo ang coastal storm dahil kung ang bagyo ay tatahak patungong malayong silangan ay magdadala ito ng snow showers sa mga estado sa Northeast at Mid-Atlantic. Sa kabilang dako, kung ang bagyo ay tatahak na mas malapit sa baybayin ay maaaring maipakalat nito ang snow sa Mid-Atlantic at Southeastern New England sa susunod na linggo. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon.
Nakatanggap na ang insurers sa Victoria, Australia ng halos 1,400 insurance claims para sa mga ari-ariang naapektuhan ng January 2026 bushfires na nanalasa sa estado. 30% ng mga nasabing claims ay tinatayang total losses. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Sa 179 na bahay ang kabilang sa mahigit 500 gusali na nasira o natupok sa nangyaring bushfires sa Victoria, Australia. Bagamat walang nakataas na emergency warnings sa kasalukuyan, nasa 100 bushfires pa ang patuloy na nararanasan sa naturang estado. Nagsimulang manalasa ang bushfires sa estado noong January 7, 2026 na posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Bunga nito, mahigit 1,000 insurance claims na ang natanggap ng insurers sa naturang lugar. Ayon sa Insurance Council of Australia o ICA, aabot sa 30% ng natanggap na claims ang maidedeklarang total loss. Ayon kay ICA Deputy CEO Kylie McFarlane, pangunahing dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng publiko. Dagdag pa niya, bagamat mahaba ang proseso bago makabawi, nakahanda ang insurers na sumuporta sa mga biktima. Payo ng opisyal sa policyholders na kahit hindi pa nakakabalik sa bahay at hindi pa alam ang buong halaga ng pinsala, makipag-ugnayan na sa insurers upang makapag-file ng claim. Samantala, naglaan na rin si Victoria Premier Jacinta Allan ng 15 million Australian dollars para sa clean-up drive. Formal na ring binuksan ang 2026 Bushfire Appeal kahapon, January 13, para sa lahat ng ibig magbigay ng pinansyal na donasyon sa mga naapektuhan ng malawakang sunog. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Mas marami ng empleyado ngayon sa New Zealand ang mas bukas na sa pagbabalik trabaho sa opisina kaysa ang manatili sa work-from-home setup. Naging mas paborable naman sa mga kumpanya ang ganitong pagbabago sa pananaw ng mga empleyado. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Batay sa survey ng My Perfect Resume, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa pananaw ng mga manggagawa pagdating sa mga return to office o RTO mandates. Kung noon ay mariing tinututulan ng mga empleyado ang pagbabalik sa opisina, ngayon ay mas pinipili na ng marami ang sumunod kaysa magbitiw sa kanilang trabaho. 7% na lamang ng mga manggagawa ang nagsabing agad silang magre-resign kung may hindi mapag-uusapang RTO order. Mas mababa kumpara noong nakaraang taon na 51%. Ipinapakita rin na karamihan ng mga empleyado ay naniniwalang pareho o mas mababa na ngayon ang kanilang kakayahang makipag-negotiate para sa flexible work arrangements. Ang pagbabagong ito ay tinatawag ng survey na The Great Compliance, kung saan nagpapahiwatig na mas kontrolado na muli ng mga kumpanya ang mga policies patungkol sa pagpasok sa opisina. Pangamba sa seguridad ng trabaho at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ang pangunahing dahilan kung bakit mas tinatanggap ngayon ng mga manggagawa ang mga utos na bumalik sa opisina, ayon sa mga eksperto. Sa ngayon, mas nangingibabaw ang pangangailangang manatili may trabaho kaysa sa kagustuhang manatili sa work-from-home setup. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Mapapanood ng libre ang isang Filipino film sa Houston, Texas sa January 26. Samantalang magsasagawa naman ang consular outreach mission sa January 29 sa Zaragoza, Spain. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nag-anunsyo ang Philippine Embassy sa Kuwait na sarado ang kanilang tanggapan sa linggo, January 18. Maaari namang tumawag sa 965-6500-2612 kung may urgent matters at emergency concerns. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Houston, Texas sa libreng special screening ng Filipino film na The Amazing Journey of the Letters. Ipalalabas ito sa River Oaks Theater sa Houston sa January 26 mula alas 5:30 ng hapon. Sa mga nais manood, mag-register lamang sa tinyurl.com/phviptours 2026. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Zaragoza, Spain sa January 29 alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Hotel Grand Via.
Australia. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport application, notarials, NBI fingerprinting, video registration at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Consulate sa Barcelona sa facebook.com/PH in Barcelona. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng inyong lumang passport at resibo. At para sa listahan ng available passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHL in Oman. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office Number 02 o PCIC-R02 ang kabuang 3.15 million pesos na halaga ng indemnity payments nitong Martes sa Tuguegarao City. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Alcala, Amulong, Enrile, Igig, Peña Blanca, Solana at Tuguegarao City. Ayon sa PCIC, layo ng programa na mabigyan ng agarang tulong ang mga insured na magsasaka upang makabangon at makapagsimulang muli sa pagtatanim matapos ang pagkalugi sa ani. Hataw Balita Ngayon. Isinailalim sa state of calamity ang lugar na naapektuhan ng nangyaring pagguho ng bundok ng basura sa Binaliw Landfill. Sa ngayon ay nasa search and rescue operations pa rin ang Cebu City Government upang hanapin ang mga posible pang natabunan ng pagguho. Si Gladys Suave, humahataw. Dahil sa nakikitang banta sa kaligtasan ng publiko, kasunod ang nangyaring pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu City. Isinailalim na ang apektadong lugar sa state of calamity. Ito ay matapos aprobahan ng City Council ang rekomendasyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Layunin ng hakbang na ito na matugunan at matutukan ang ginagawang search and rescue operations, problema sa garbage disposal at health hazard. Sa naging deklarasyon, inaprubahan ang 30 million pesos mula sa Quick Response Fund para magamit sa krisis na nangyayari sa lungsod. Mas mapapabilis na rin ang pamimigay ng mga tulong at ayuda, gagawing rehabilitasyon at recovery efforts. Sa pinakahuling ulat, umabot na sa 13 ang nasawi, 12 ang nasa ospital at 23 pa ang patuloy na hinahanap. Gladys Tuwabi, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya na mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Ada. Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanyang magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas and eventually po ay mag-recurve po siya
o kaya naman ay posible nga din na ang landfall scenario. Kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinikonsider na uncertainties. At sakaling maging bagyo po ito, agad-agad po tayong tataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huya ng mga pag-ulan doon maging yung malamig na panahon. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan or northeast monsoon. Ito naman sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulong-pulong mahihinang mga pagulan lamang dahil sa amihan. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung may kalamigang hangin, lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 15 to 24 ang magiging agwat ng temperatura, 22 to 31 sa Lawag, 21 to 27 sa Tuguegarao, 24 to 31 naman sa Metro Manila at sa Tagaytay ay 20 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so ine-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region at maging dito po sa Davao Region at dito sa Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms. So sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ng maliliit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5:46 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lorenin de la Cruz Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang shoutout, may shoutout tayo, Ani. Unahin ko na ang aking nanay. Happy birthday, Nanay Cherry. Ayan, Ani. Okay. Oy, syempre, unahin ko dito. Nakita ko, Brad Amor. Magandang umaga po. Dito sa mga kasama na dito sa MCGI Charity Center. Dito po yan sa Quezon City, mga kasambahay. Iba rin yung sa Marikina. So, Adet, thank you very much. And of course, Brad Domeng, good morning. Brad Domeng, good morning po sa inyo. And of course, kay Domingo, ang ating pilot. Kasama naman si Alex Montesa. Siyempre, nariyan si Marvin. Kasama din natin diyan si Jose Ibanez, si Jobert Paraon. Maraming salamat. Of course, ang ating TD, Rap Pelayo. Thank you very much, Rap. Kasama natin ang ating EP, si Adet. Thank you very much, Adet. Of course, nariyan si Justine, nariyan si Belinda, si Jen Javier, at siyempre, sino pa? Rodrigo. Thank you very much. At
Yan, si Jerome, nabanggit ko na yan. Yan. Thank you very much din kay Carl. Maraming salamat. IT People, maraming salamat. Nariyan si Arian, si Lawrence, nariyan si Berniel, nariyan si Jeremy, at saka si Kat. Kung may nakalimutan ako, at syempre si Luel. Cardo, good morning po sa inyo. At syempre ang ating mga BP Noli, BP Joseph, BP Sherry, yan, BP Bong, at kay GMJ Eusebio. At syempre sa ating Vice President, kay Attorney Ruth Soriano, good morning po. At syempre, mamaya po, antabay lang kayo dito sa ating medical mission. At mga kasambahay, kasama natin binabati ang lahat ng nanonood. Syempre kay Ate Arlene Rason. Good morning po. Mami Beth Rason at kay Brad Daddy. At ang mami ni Attorney Ruth. Kompleto na yan. Ayan, ha? O may nakalimutan ako, pasensya na. Oo, Ayan. ako naman. Good morning sa lahat ng nanonood. ikaw naman. Baka maubos ko na. Oo nga eh. Kasama ko si Jerickson na Bunyag, si Christian Lopez dito sa ating studio. At si Carl, yan, kasama rin natin. At belated happy birthday po kay Sister Lisa Sabila at sa La Pastora family, kay Tita Virgie Rapuey at kay Tita Nelly La Pastora, sa aking mga kapatid, si Ate Miriam, si Ate Lulu, mga sumusuporta po sa atin. At ganun din kila Bradiner Aliparo, kila Sis Jocelyn Gutierrez, mga kapatid dyan sa Pasig City. Okay na, Ani? Edison Ico, kay Engineer Edison Ico. Ayan, kompleto na tayo dyan. Amigo. Subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Ayan, nakalimutan natin si George at yung mga production. Ayan. Sabi ni Diyosa, wag na daw po. Tama na, sabi ni Adet. Mga kasambahay, kung may mga story pa kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, Talatang 13. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ihabol ko ang aking may bahay at syempre ang aming unika iha sa Elisea. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa lahat po ng mga medical staff na narito ngayon sa MCGI Charity Center sa Quezon City, medical staff and medical doctors, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, George Bardalosa, magandang umaga. UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.